Karamihan ng mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. So kung ganun, no more impeachment trial. No more. Because ang sabi ng Supreme Court, sa desisyon ng Supreme Court, ang sabi ng Supreme Court, the Senate has no jurisdiction already. Dahil unconstitutional nga yung final ng House of Representatives. So, we do not have any jurisdiction anymore. And the Senate will not convene as an impeachment court because we do not have any jurisdiction anymore. Pero sir, open ka pa rin na pakinggan yung mga legal, yung mga arguments ng ilang mga legal Of course. Of course. So pwede pa mag-change yung mind. Hindi na. Sir, Because I will abide by the decision of the Supreme Court. Kahit ba maganda yung kanilang dahilan. Ultimately, ang Supreme Court naman ang masusunod. Unless Hindi naman sila. Unless pag nag-file ang House ng MR at ma-reverse, that's the time we will abide by the ruling. Kung So, ni-reverse ng Supreme Court. Already decide on August 6. magbobotohan na. Yes. Whether to abide or not to abide. Sir, magbobota kayo as a Pagbobotohan legislative. dun, sir, to obey pero hindi i-dismiss. Eh, parang ano rin yun. If you abide by the ruling of the Supreme Court, technically, it's not amount to dismissal of the case. Pero di-decision. So, I'm not a lawyer, pero yun ang interpretation ko, ha? Sir, magdi-decision kayo as a legislative body, hindi as an impeachment. Yes. No, not as an impeachment court. Dahil we will never convene again as an impeachment court dahil wala na nga kami jurisdiction. Sayang yung rope. Souvenir. May mga pagkakaiba-iba man kami ng concerns o opinion dito tungkol sa impeachment. Nagkakaisa po kami sa minority na dapat magkaroon ng maayos na desisyon, hindi lang kami sa minority, ang buong Senado, kung papaano talaga namin ititreat itong buong impeachment trial at given din yung importanteng desisyon ng Korte Suprema. At the same time, yung ibang mga importanteng prinsipyong nasa konstitusyon, kaugnay ng obligasyon ng Senado, obligasyon din ng House pagdating sa impeachment at yung karapatan ng ating mga mamamayan na magkaroon ng buong impormasyon at matugunan ang entitlement nila sa accountability naming mga public officials. Draft pa rin siya sa ngayon pero nagsasite po siya ng mga references sa ilang mga dating justices. Opo, na nagbibigay ng payo kung paano, ilang mga gabay kung paano pwedeng mag-move forward. So, magbe-benefit po kami dyan kahit sa parating na debate sa August 6. Pumirma po ako nung unang araw ng 20th Congress. And as of that day, mga 4 na kaming nakapirma noon. Pero balak kasing magpapirma sa pinakamaraming kayang papirmahin. Hopefully going for a majority number ng mga senador. So, we and our parties are still allies at klarong-klaro yon halimbawa sa House of Representatives. Kasi yung mga kapartido namin sa Akabayan, sa ML, good number mula sa LP ay magkakasama sa bloke sa loob ng House Minority. And yung House Minority na mula sa mga partido namin ay kasama namin dun sa, I would call it minority-led resolution tungkol sa open BICAM. So, sa ganyang ding mga issue na magkakapareho ang aming mga opinion, ay yun yung bukas na posibilidad pa rin kahit dito sa Senado. So, mula sa United na minority, kaming 5, possibility, lagi, depende sa issue, maimbita rin yung iba naming mga colleagues, lalo na or kasama na yung dalawa. So ma'am, you still consider them to be allies of the opposition and your allies po?
I still consider them allies, and ang priority ko mula sa loob ng United Minority, kaming 5, patuloy akong kikilos para palakasin ang oposisyon sa labas ng Senado. At aasahan ko rin yung mga fellow minority namin sa House at yung ibang mga opposition forces sa LGUs at sa labas ng Kongreso. How do you feel about our fellow, sabi niya, your fellow kakampings who are openly attacking Senator Kiko and Senator Bam for their decision to join the majority? Hindi ko pwedeng i-legislate ang damdamin nino mang kahit kasama or kadiwa. But I think may sariling paliwanag yung dalawang kapwa-senador tungkol dyan. So ako naman basta nakatutok pa rin sa patuloy na pagtatrabaho dito sa Senado at patuloy na paninindigan alang-alang sa ating mga kababayan, lalo na sa mga economic issues na talagang top of mind or bottom of bituka ng ating mga kababayan. At kasama po yon sa mga tatrabahuin at paninindigan ko sa patuloy na pagpapalakas ko sa oposisyon sa labas ng Senado. Dahil we disagree severely with what the Supreme Court has decided about the impeachment case. We don't believe it's unconstitutional at naniniwala po kami na ang nangyari po ay napipigilan ang taong bayan na humingi ng pagsingil ng accountability sa high officials. Hindi lang po yung current VP na si Sara Duterte na aming pinaniniwalaan ay dapat talagang litisin, pakitang ebidensya para po mag-decide din ang taong bayan kung ano ang kanyang innocence or guilt. I think we have to wait for the motion for reconsideration of the House. No, I think na play out naman na po in the last couple of days yung actual objections ng lawyers groups, people's organizations, at yung mga esteemed luminaries po natin about the effects of this particular decision, and I will reiterate it today. Pagka ho pinayagan ng Korte Suprema, ito pong decision po na ito at hindi ho sila mag-reconsider, wala na ho ma-impeach sa Pilipinas. Kasi ho, kahit sino pong mataas na opisyal, presidente, vice-presidente, Supreme Court Justice, meron lang ho silang kaibigang kongresista, i-endorse ho nila. Pre, mag-file ka rito ng impeachment laban sa akin. Whether galawin ho ng Kongreso yan, hindi man yan niya galawin, magkikick in po yung 1-year ban. So, ibig sabihin, every year ho, basta meron siyang kaibigang kongresista, i-endorse na yun, galawin o hindi ng ating pong Kongreso, magkikick in po yung 1-year ban. So, ibig sabihin, it's an unfortunate situation which we hope that the Supreme Court will reconsider on in the next couple of weeks.